Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga kapatid. 3 o 4 na punto. Medyo hindi ko nahawakan to ha, promise. Okay. 3 o 4 na punto. Pasensya po, medyo mahaba Pwede pong matulog sa misa ko, okay lang yon ha. Pero pag hindi kayo nakakatulog, sabihin nyo lang, Father, time's up na. Gutom na kami. Okay? Okay, 3 o 4 na punto. Bawasan natin. Ayaw nyo okay. Sige, 3 punto na lang. Okay. Mga kapatid, itong umaga, tayo ay biniyayaan ng Diyos ng isang Santo Papa na ang pangalan niya ay Leo XIV. Of course, konti pa lang ang alam natin. In fact, hindi nga daw siya isa sa mga papabili o yung mga magiging Santo Papa, napupulsuhan na magiging Santo Papa bago magsimula ang conclave. Pero meron na po tayong idea kung sino itong bagong leader ng ating simbahan. Pagtuunan lang po natin yung order na kanyang pinanggalingan. Siya ay nanggaling sa Augustinian Order at siya ay isang misyonero. Amerikano pero iniwan ng kanyang pagiging Amerikano at siya ay nagdako doon sa lugar na tinatawag na bansang Peru. Naging naturalized Peruvian siya. Tapos doon niya na ibinigay ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa mga mahihirap. So ang unang punto ko, hindi tungkol kay Pope Leo XIV. Ang unang, kumbaga parang ang launching pad ng aking homilia ay yung pagiging Augustinian niya. So, pupuntuhin ko na. Sino ba si Saint Augustine? Ay, bakit ayun ang sasabihin ni Father? Sino ba yan? Ang layo yata, long shot yata Si Saint Augustine, kailangan ko sabihin talaga ito Kasi siya ay nabuhay na kung saan always looking doon sa worldly pleasure. No? Naghahanap siya ng bagay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan. And of course, at the same time, he is pursuing yung path ng pagdiskubre ng kaalaman ng mundo. Intellectual pursuit. Kung ano yung gustong ibigay ng mundo. There is always a hunger para makuha niya ang lahat ng bagay para siya ay sumaya. Pero there was a time in the life of Saint Augustine, of course, because of the prayer also of Santa Monica, siya ay pumasok sa isang napakalalim na pagbabago, a conversion. Alam niyo po, iniiyak ni Santa Monica yung kasi parang ang tingin niya sa kanyang anak, napariwara talaga. Pero Santa Monica, pintakasi ng mga ina na may problema sa mga anak, hindi tumigil sa kakaiyak, kakapanalangin para makatagpo ni San Agustin ang tamang landas patungo sa Panginoon. Bakit ko sinasabi ito? Kasi manghang-mangha tayo sa buhay ni San Agustin at siya ay nakalikha ng isang order na tinatawag na Agustinian na kung saan konektado rin sa ating mga Pilipino. Bakit? Ang mga Agustinian ang unang mga misyonero na bumisita sa ating bansa. Miguel Lopez. After 40 years na mamatay si Magellan, bumalik sila Miguel Lopez in an expedition at meron silang natagpuan na maliit na kubo, meron silang nakita na Santo Niño at kasama ni Miguel Lopez ang mga misyonerong Agustinio. Pero manghang-mangha tayo sa buhay ni Saint Augustine at kanyang conversion. Pero mas mamamangha po tayo, ipapasok ko na, yung buhay ni San Pablo. Wala nga kumpara sa buhay ni San Pablo, yung buhay ni San Agustin. Katiting lang kumpara. Bakit? Not only na si San Pablo o si Saul dati ay isang tao na talagang tumataliwas sa turo ni Jesus, galit na galit siya sa mga sumusunod kay Jesus. Siya pa ang naging sanhi kung bakit marami ang mga namatay na unang tagasunod ni Jesus.
Isa siya sa mga nagpapatay, itinuturo niya. Pero mga kapatid, sa unang pagbasa, nagkaroon ng isang malalim na karanasan si San Pablo nung siya ay naglalakbay sa landas patungong Damasco. Isang maliwanag na ilaw, liwanag na bumulag sa kanya. Ang imahe nga siya ay bumagsak sa kabayo, no? Symbolically, mga kapatid, magandang imahe yun para sa ating mga taong mapagmataas. Kayang-kayang gumawa ng Diyos ng paraan para tayo ay turuan. Unang pagninilay natin, kapag ikaw ay hindi na maturuan ng iyong kapwa, Diyos na ang magtuturo sa iyo. At mas masakit ang pagtuturo ng Diyos. Hindi para parusahan ka, hindi. Itinatama ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Dahil kung hindi ka mahal ng Diyos, hahayaan ka na lang doon sa buhay ng kabuktutan, buhay ng kamalian. Sabi ng sulat sa mga Hebreo, chapter 12, sabi niya, ang ama ay a father corrects his son. If a father will not correct his son, he is treating that son as bastard. Tagalogin natin, kapag ang ama ay hindi tinuruan at tinama ang kanyang anak, itinuturing niya yung anak niya na yon bilang isang bastardo o anak sa labas. At kung anumang pagtatama at pagtuturo na ginawa ng ama, yun ay magbubunga ng kapayapaan at kabutihan sa anak. And so God is teaching us as how He has taught Saint Paul. Kaya yung mga panahon na kung saan napapaaray tayo sa mga sitwasyon, sa tingin nyo, pinarurusahan kayo ni Lord? No. There is a valuable lesson na kinakailangan nating maintindihan at matutunan doon sa mga sitwasyon na yon. My dear brothers and sisters, nung si San Pablo, si Saul, ay nabulag, sinabihan siya ng boses ni Jesus, Saul, Saul, bakit mo kinuusig? Alam ni San Pablo, o ni Saul, na ang kanyang inuusig ay yung mga Kristiyano. Indirectly, kanyang inuusig si Jesucristo. Kaya binigyan siya ng instruction, pumunta ka kay Ananias. Doon, kay Ananias ka makakasumpong ng kagalingan. At ito yung pinaka-twist ng storya. Kahit ang Diyos ay nakipag-usap kay Ananias, at sinabihan si Ananias na merong isang tao na kinakailangan mong puntahan. Alam mo ang sagot ni Ananias? Lord, sigurado ka ba? I have gathered a lot of news about that person and he has done evil deeds. Sigurado ka, Lord? Pangalawang punto ng pagninilay. Minsan ang plano ng Diyos ay talagang ang hirap po talagang mag-sink in sa atin. Ang hirap maintindihan ang plano ng Diyos. Kay Ananias, isang banal na tao, kung susuriin mo, dapat oo lang siya kay Lord. Pero napatanong rin siya, Lord, sigurado ka, yung taong yon karapat dapat, pwede nating masalamin ang ating ugali sa ugali ni Ananias. Bakit? Meron tayong kanya-kanyang mga standards sa buhay. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sige nga po. Sa tingin niyo po, karapat dapat po yan? Father, hindi po. Kilala ko po yung nakaupo doon sa bandang likod. Siya po si sister na chismosa. Walang ginawa kundi pagchismisan kami. Di ba? May mga ganyan Father, ayun po si brother. Opo, siya po yung kasama namin sa ministry na ayaw po namin makasama. Bakit? Lahat na po kami iinutangan ni hindi nagbabayad ng utang. Di ba? Sometimes, hindi talaga sumaswak
sa ating pamantayan ang pamantayan ng Diyos. Bakit? Ang sukatan natin ay sukatang makamundo, sukatang makatao. Pero alam niyo po, sa sukatan ng Diyos, ibang-iba. Ang layo po sa sukatan natin. Dahil kung ililista po ang mga kriteria kung sino ang karapat-dapat dito, palagay ko kahit po ako ay mahihiya po ako. Kung ilalagay ko po sa isang kwaderno ang lahat ng aking nagawang kasalanan, palagay ko magtatakbuhan kayo. Opo, uutangan ko kasi kayo eh. Opo. But the good news is, iba ang standard ni Lord. Iba ang criteria ni Lord. Hindi iyon humusto doon sa pag-iisip ni Ananias. Kaya nga, ang challenge sa ating lahat, mga kapatid, kung meron mang darating sa ating simbahan, at alam natin, yung taong yun, hindi yun pangsimbahan. Yung taong yun, walang iya. Ay naku po, wag niyong memenosen ang pagtawag ng Diyos. Dahil katulad ni San Pablo, baka merong isang malaking plano ang Diyos sa taong yun. At ano ang nagawa ni San Pablo? Ay naku po, siya ang nagpalaganap ng mabuting balita para sa mga hintil, sa mga taong sa tingin nila hindi naman kasama doon sa bayang pinili ng Diyos. And because of Saint Paul, nakarating ang mabuting balita sa atin. Come to think of it, isang taong hindi karapat-dapat, mamamatay tao, sabi niya, I am a murderer. I am an abomination in the eyes of God. And yet, God has used him as an instrument of proclaiming the good news of Jesus Christ. Kaya nga, eto nga rin eh, ayun nga, nakita natin kaninang madaling araw. Sino ang pinili ni Lord? Palagay ko, ang binoto nyo, si Cardinal Tagle. No? Kung makakaboto lang, ay gusto namin si Cardinal Tagle. Diba? Proud to be Pinoy. Pero hindi siya. Lalo-lalo na nung nakita natin, pangatlo siya sa Danumpa. Ay naku po, matunog na matunog si Pope Tagle, si Cardinal Tagle. Pero iba ang pamantayan ni Lord. Hindi katulad ng pamantayan ng tao. At yun ay mabuting balita para sa ating lahat. Kaya tayo nandito, kaya marami nagsisilbi dito, kaya tayo bumabalik dito. Kasi ito yung lugar natin. Ito yung lugar natin. Dahil kung pamantayan lamang ng mundo, ay naku po, bye-bye. Ayaw ko dito. Hindi ito yung lugar ko. Pero dahil ito yung lugar na kung saan ang Diyos ang tumatawag sa karapat-dapat at hindi karapat-dapat, nakita natin ito ang tunay na lugar para sa mga taong makasalanan. Amen? Ironically, mga kapatid, idugtong natin sa mabuting balita. Katulad ni Ananias, merong isang pagtatanong. Sa mabuting balita, meron ring isang pagtatanong, pagdududa, galing sa mga Hudyo. Ano yung pagdududang yon? Ha? Sinasabi mo sa amin, Jesus, na kainin ka? Ikaw ang tinapay ng buhay? Na kung sino man ang kumain sa'yo, hindi na mamamatay? Alam nyo, bilang isang Hudyo, talagang may iskandalo ka doon. Para bagang tinuturuan tayo ng taong ito na si Jesus na ito na maging kanibal. Kainin ang kanyang laman? A huge question mark. Pero you know, my dear brothers and sisters, notice this. Jesus Christ is defining the real food, yung totoong pagkain. Hindi yung pagkain na kinakain natin. Kasi yung kinakain natin, nagbibigay ng konting lakas, pero pagkatapos saan natin matatagpuan yon? Sa kubeta. Yeah? You are working to put food inside your stomach. And after a while, yung pinaghirapan mo na yon, lalabas din.
Jesus Christ is pointing to a food that will not go to waste. The real food. Ang layo ito sa pagkain na alam natin. Alam niyo po, eto parang kay Fernando po ko narinig ito no? Wala pang namatay ng taong gutom. Ang mga namamatay ay yung mga taong kain ng kain. Fernando po Jr. Parang totoo nga naman talaga, no? Alam niyo po, meron akong kakilala, 65 na pagkain ang pwedeng pumatay sa kanya. 65, bakit? Allergic siya doon sa 65 na pagkain na yun. Kaya alam niyo kung anong kinakain niya? Kinakain niya lang chia seed. Dahil ang kanin, ang kalabasa, ang harina, ang manok, ang karne, ang prutas, lahat nagbibigay sa kanya ng allergy. At ang pwede niya lang kainin, chia seed. Ano yung chia seed? Pagkain ng ibon. Imagine, no? Pagkain pwedeng pumatay sa kanya. Yung nanay ko in 2022, nagkaroon ng transient ischemic attack. So, isinugod ko. Hindi pa siya stroke, pero parang stroke na rin siya. Sinugod ko sa ospital. Sabi ng doktor, sige, bibigyan ko po kayo ng permiso na makauwi. Kinabukasan, kumakain kami ng nanay ko, kakain tayo ng mga healthy, chapsuy na lang po ang kakainin natin at mga gulay. Sabi ng nanay ko, sige, maganda yan. Doon sa chapsuy, merong pugo. Sabi ko sa nanay ko, Ma, huwag niyong kainin yung pugo, Sabi niya, nasa inyong pugo? Eto, biglang subo. Alam niyo po, wala pang kalahating minuto, biglang bumagsak yung mukha na naman ng nanay ko. Doon ay nagtuloy-tuloy ang kanyang stroke. Saglit na saglit lang, kitang-kita ko. Yung pagkain ang pwedeng pumatay sa nanay ko. But Jesus Christ is offering something, real food. And He is offering Himself, yung kanyang sarili. At itong kanyang sarili ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya tignan nyo, hindi ko alam kung napapansin nyo ito, that every time that you come to the Eucharist, at pagkatapos, meron bang feeling na ayaw niyong pumasok sa kasalanan? Imbis na mang-away kayo, ay hindi ko na lang aawayin kasi kakatanggap ko lang kay Jesus. You see, if every day you are receiving Jesus Christ, where it will lead you? It will lead you to heaven. Surely, siguradong sigurado tayo doon. Because as how you are living today, you are already desiring of that heavenly food, sigurado ko, doon rin kayo dadalhin ng Diyos sa langit. Sabi nga eto sabi ni Bishop Jun Sescon, nung siya'y pari pa lang ng Quiapo, sabi niya, kung sakali man, namuhay ka ng isang buhay ng kabuktutan dito sa mundong ibabaw, tapos nung namatay ka, nakita mo yung sarili mo, nandoon sa langit. Kasama mo yung mga anghel, kasama mo yung mga santo, kasama mo yung mga banal na mga tao doon. Sabi niya, yung langit na yaon na tinatawag natin ay magiging impyerno para sa'yo. Bakit? Dahil ang iyong sarili ay hindi nakahulma para sa langit. Ang iyong sarili ay nakahulma para sa baba. Kaya now, my dear brothers and sisters, I hope you are discovering that as we come every day, every Sunday, we are receiving Jesus Christ, we are you are allowing God to form you na bagay manirahan sa langit. Amen? Merong isang istorya. Ang istorya ay galing sa isang hari. Ang pangalan ay King Louis IX. Isang pagpapatunay na ang tinatanggap natin ay si Jesucristo. Hari ito Minsan, nag-aagahan itong King Louis IX at merong tumakbo sa kanya na mga kawal.
King Louie, mahal na hari, halika po kahit magpunta tayo doon sa isang maliit na simbahan sa iyong nasasakupan na probinsya. Sabi ni King Louie, bakit ako tatakbo doon? Anong meron doon? Inireport ng kawan, kasi po, nung oras na inangat ng pari ang ostya, ang lahat na nagsisimba, ang nakita nila ay yung si Kristo. Merong isang himala doon sa maliit na simbahan na yon. Alam nyo, sabi ni King Louie IX, hindi ko kinakailangang tumakbo doon at masaksihan ang himala. Bakit? Sa tuwing ako ay tumatanggap ng Eucharistia, tinatanggap ko ang isang himala sa aking buhay. At ano yun? Tanggapin ang totoong katawan ni Kristo. This is a powerful King, testifying how through the presence of Jesus Christ in the Eucharist. Samantalang tayo, mga kapatid, ay okay lang yan. Pupunta muna ako sa market. Hindi naman naaalis yung misa, lagi lang nandyan. Madali nating napagpapalit. Samantalang the Eucharist is the presence of God in our midst. Yun yung iniwan ni Jesucristo at tinutupad niyang pangako that I will be with you for the rest of life, for the rest of time. Amen? Last anecdote. Ito sabi, from an emperor's point of view. Ang pangalan naman is si Napoleon I. Tinanong si Napoleon I, sabi niya, Napoleon, isa kang makapangyarihang emperor. Ano yung pinakamasayang panahon ng iyong buhay? People were expecting na ang isi-share niyang istorya ay nung siya ay naging pinakamakapangyarihang emperor. Or nung siya ay ikinasal sa kanyang asawa. Or nung siya ay nagkaroon ng anak. Or nung siya ay nanalo sa mga digmaan. Or nung siya ay nakalikom ng maraming kayamanan. Hindi yon ang sinagot ni Emperor Napoleon I. Alam nyo kung ano yung sinagot niya? The happiest day of my life was when I received my first communion. Nung tinanggap ko si Kristo sa first communion. I hope we will discover this. Many times we are limited because of our doubt, because of our fear, because of the things that has happened in the past, perhaps because of the lack of trust, perhaps because of difficulties and problems. It limits us to truly submit ourselves to Jesus. But like Saint Paul, like Ananias, or even Saint Augustine, may we have that path of conversion. Tawag nila a Damascus story, that truly we will encounter the assurance that I am God in the Eucharist. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.